God is good all the time. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ngayon nga ay kapistahan ng pagtatampok sa krus na banal. Parang ibinabalik tayo sa panahon ng Kwaresma, sa panahon ng mahal na araw, lalong-lalo na ng Biyernes Santo. Magandang pagnilayan ang banal na krus. Ito yung isa sa pinakagitna na pananampalataya ng mga Kristiyano, lalong-lalo na ng mga Katoliko. Tinitignan natin ang krus bilang instrumento ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Noong unang panahon, mga minamahal na kapatid, ang krus ay nakakasalukasok. Ang krus ay nakakaduwal kung pag pinag-uusapan. Ito ay tanda kasi ng pagparusa, pagpatay ng mga taong kriminal, ng mga taong mabababa sa lipunan, ng mga rebelde, ng mga taong halos mahihirap ang biktima sapagkat nakagagawa sila ng mga kasalanan. Pilit na pinayayakap sa kanila ang krus at doon sila ay pinaparusahan hanggang sa mamatay. Noong katlong siglo, patuloy pa rin ang pagtingin nila sa krus bilang napakasamang instrumento. Pero ito ay nagiging tanda ng mga Kristiyano. Kaya ang mga Kristiyano ay pinagtatawanan noong unang panahon sapagkat niyayakap nila ang krus. Ang krus ay kanilang itinataas, nagiging simbolo ng kanilang pananampalataya. Kaya dahan-dahang nawawala ang masamang imahe ng krus na ito ay nagamit para sa pagpatay noong unang panahon, kundi ito ay isa ng tanda ng kamatayan at paghihirap ng ating Panginoon para sa ating kaligtasan. Kaya kapag nakikita natin ang krus, nakikita natin ang paghihirap ng ating Panginoong Jesucristo nung siya ay nandito sa mundo at kasalukuyang tayo ay tinutubos ng ating Panginoong Jesucristo mula sa ating mga kasalanan. Kaya kung mapapansin natin, mga minamahal na kapatid, meron na talagang, kumbaga, meron ng makikita tayo sa lumang tipan. Kung ating titignan ang Ebanghelyo ngayon at ang lumang tipan. Ang lumang tipan na ating binasa ngayon sa Exodo ay yung mga taong nung panahon ni Moises ay napakatigas ng ulong. Sila ay napakaikli ng kanilang pagtanda sa ginawa ng Diyos na kabutihan sa kanila. Pagkatapos nilang makita ang mga kababalaghan ng Panginoon, ang paghahati ng dagat, ang pagmamahal ng Diyos sa kanila, patuloy pa rin silang nagagalit
kapag sila ay nagugutom, hindi matiis ang kanilang gutom o hindi sila makapagtiis ng panahon na iyon sa kanilang nararanasan, samantalang sa Ehipto sila ay naalipin, pero nung dinala sila ng Diyos doon sa labas ng Ehipsyo, abay, minsan magutom sila, minsan mauhaw sila, pinagsasalita nila ng masama ang Diyos at si Moises. Kaya ang Panginoon, sila ay pinarusahan, nagpalabas ang Panginoon ng mga ahas at sila ay ipinatuka sa ahas. Nangamatay ang marami sa kanila at yung iba naman ay talagang nahihirapan sapagkat may mga kamandag sila sa kanilang katawan. At nagmakaawa sila sa Panginoon at kay Moises na patigilin na ang mga ahas at wag na silang parusahan sa nagawa nilang katigasan ng ulo, pagiging suwail. Kaya ang Panginoon sinabi kay Moises, gumawa ka Moises ng ahas na tanso at itaas mo ito, ilagay mo sa isang kahoy. Kaya ito yung sinasabi ni Jesus sa Ebanghelyo ngayong araw na ito. Sinasabi niya, malibang maitaas ang anak ng tao, hindi magkakaroon ng kaligtasan o hindi magkakaroon ng kapatawaran, hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Katulad ng ahas na tanso na itinaas ni Moises, ako ay dapat itaas sa kahoy na krus. So, yun po yung paano nating ipapaliwanag yung unang pagbasa at ang Ebanghelyo. Nakita natin na ang Panginoon ay nagpagawa kay Moises ng ahas na tanso at pinatingin ng mga tao doon sa ahas na tanso. At si Jesus, sinabi niya, hanggat hindi na itataas at hindi siya nakikita sa krus na banal, hindi siya na itataas, hindi magkakaroon ng kapatawaran, hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan, hindi magkakaroon ng kaligtasan, at hindi tayo may babalik sa Diyos. Kaya nga, ano ba yung ibig sabihin doon sa Old Testament? Kung mapapansin ninyo yung ahas na nakalagay sa kahoy, mapapansin nyo yan ang simbolo ng mga butika, ng mga pharmacy. Simbolo din yan ng medical. So, ang ibig sabihin ay gamot. Ibig sabihin ay pagliligtas ng buhay. Ganun ang nangyari sa unang pagbasa at gustong sabihin sa atin na dahil sa krus na banal, tayo ay nagkaroon ng bagong buhay, bagong pag-asa. Kaya pinatititigan sa atin ang krus, ang kamatayan ng ating Panginoon. Tignan natin muli iyon. Dapat matibay ang ating pananampalataya
sa ginawa ng ating Panginoon na kanyang pagpapakasakit at kanyang kamatayan. So dito rin gustong sabihin sa ating ng Panginoon na ang ating mga buhay, ang ating mga pagsisikap, mga paghihirap sa daigdig na ito ay napaka-importante. Kung walang mga pagsisikap, walang pagtitiis, walang pagtsatsaga, nagkakaroon ng malalaking mga suliranin sa buhay. Sa pamamagitan ng mga sakripisyo, sa pamamagitan ng mga paghihirap, tayo ay nakasasagip ng ating pamilya, nakakasagip ng maraming mga tao sa daigdig na ito. Kung tayo ay magnanakaw, halimbawa sa gobyerno, kung kaya lang tayo pupunta sa gobyerno, kung kailan tayo ma-elect sa pamahalaan, ang patapos ang ating gagawin lamang ay magpakasarap, nakawin ang mga kayamanan ng pamahalaan, imbis na gamitin sa kabutihan, tiyak ang bansa ay malulugmok sa kahirapan. Sinasabi rin sa atin, ganun din ang dapat nating gawin na mga pagsisikap sa ating buhay. Ano mga paghihirap ay tinitingnan ng ating Panginoon. Halimbawa, ang pagsisikap ng isang kabataan sa kanyang pag-aaral, ito'y makakabuti, lalo na't kung inihahandog niya ito sa kanyang mga mahal sa buhay at inihahandog niya ito sa Panginoon, higit sa lahat. Gayun din ang isang ama, di ba? Ang kanyang paghihirap tuwing umaga, gigising siya ng madaling araw, magtatrabaho ng buong maghapon, pagbalik niya, pagod na pagod ang kanyang katawan dahil dun sa kapaguran na yon, sa pagtitiis at pagsisikap, nabubuhay niya ang kanyang pamilya at nadadala niya sa kabutihan ang kanyang buong pamilya. So yun ang sinasabi ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, kung gusto mong sumunod sa akin, pasanin mo ang iyong krus at ikaw ay sumunod sa akin. Diyan ka sa likod, sumunod ka sa mga paghihirap. Kung ang isang tao ay pumunta sa daigdig na ito, gusto lang magpakasarap-sarap sa daigdig na ito, tiyak, kaawa-awa at kabag-habag na buhay ang kanyang pagdaraanan. Hindi tayo dinala ng Diyos dito para lang magpakasarap, walang ginawa, walang gagawin, o hindi managutan. Dinala tayo ng Panginoon upang tayo ay managutan. Itong ating mga pinagsisikapan, lahat ito, mga minamahal na kapatid, ay may kabuluhan. Pagdating ng araw, tiyak titignan ng Panginoon ang ating mga paghihirap at mga pagsisikap at tatapatan niya ng biyaya na walang hanggan, kaligayahan pagdating ng araw. Kaya nga may kinalaman sa ating kaligtasan ang ating mga pagtitiis, ang ating mga pagtsatsaga. May kinalaman, no? Huwag niyong kamumuhian ang hirap. Huwag niyong itatakwil ang mga sakripisyo.
ang mga hirap sa paggawa. Laging sinasabi ni Jesus, yakapin natin ang hirap ng pagsisikap. Hindi sinasabi ng Panginoon, magpakahirap ka, ikaw ay manatiling mahirap, kabag-kabag. Hindi ganyan ang sinasabi ng Panginoon. Kundi ang sinasabi ng Panginoon, anumang paghihirap na ginagawa mo para sa kabutihan mo at kabutihan ng iyong kapwa, ito ay makabubuti sa iyo at sa iyong kapwa at pagkatapos ng iyong buhay. So yun po yung explanation sa unang pagbasa at sa Ebanghelyo. Okay? Kung mapapansin nyo, mga Israelita, pinarusahan ng Panginoon dahil sila ay reklamador. Makatikim lang ng konting hirap ay gusto na nilang bumalik sa pagiging alipin. Gusto na nilang gusto nilang mang-away, gusto nilang salansangin ng Diyos. Ibang mga tao, hindi ko maubos maisip, sa kanilang mga kahirapan, kaunting kahirapan, kaunting mga pagsubok sa buhay, ay sinasalansang na ang Diyos. Ano yung sinasalansang ang Diyos? Hindi na marunong kumilala sa Panginoon at minsan sinisisi ang Diyos. Bagamat sila rin ang may kasalanan kung bakit sila nasa paghihirap. Diba? Katulad yung mga ampun ko, kitang-kita ko ngayon, yung mga hindi nagsikap mag-aral, hindi nagsikap sa kanilang buhay, sila ang hirap na hirap sa buhay. Sila pa rin ang humihingi ng tulong sa amin sa bahay ampunan. Pero yung mga napatapos namin ng pag-aaral, yung talaga naghihirap ng pag-aaral, nagsikap sila, hindi kagad nag-asawa, ang gaganda ng kanilang buhay. Yung iba nasa abroad, yung iba natutulungan na nila ang kanilang mga kapatid. Ang dati, yung buhay ng mga iyon, nasa bundok sila, nagpuputol sila ng mga puno, nag-uuling sila, minsan sila ay nagukay ng lupa. Na-realize nila ngayon, sabing gano'n nila, sinasabi nila, kung hindi pala ako nag-aral at hindi pala ako nakinig kay Father Roger at sa kanya mga kasamahan, siguro hanggang ngayon kami ay tinatawag na mga hampas lupa. Ang tawag, di ba natin sa mga talagang naghihirap, minsan yung may kaya-kaya, tinatawag silang mga hampas lupa. Ano ibig sabihin ng hampas lupa? Ibig sabihin ng hampas lupa, pasakit sa daigdig na ito. So, pwedeng matanggal sana yung pasakit natin sa daigdig na ito, yung hirap na ating pagdaraanan kung tayo ay nagsusumikap, bata pa lamang tayo, talagang sinisikap nating tayo ay makaalis sa kadena ng kahirapan. Nilalagot dapat natin ang kadena ng kahirapan. Di po ba? So, maraming pamilya, hindi malagot-lagot ang kadena ng kahirapan. Makita mo, ang mga ninuno nila ay hirap na hirap, mga tiyo nila, mga hirap na hirap, pamilya nila, hirap na hirap, mga kapatid nila, hirap na hirap, mga apo, ganun din ang kanilang pamumuhay. So, kung tayo naghihirap ngayon at hindi tayo nagsusumikap, mas grabe pa siguro ang ating tatamuhin paghihirap.
sapagkat iba ang takbo ng buhay ngayon. Iba talaga ang takbo ng buhay ngayon. Kung hindi ka magsisikap mag-aral, kung hindi mo muna ipagpapaliban ang pag-aasawa, kung 16 years old ka pa lang, 17 years old, nag-asawa ka na, napakahirap niyan. Noon, pwedeng mag-asawa 16 years old, 17 years old, diba? 19, 20 years old. Pero ngayon, kapag ikaw ay nag-asawa ng 18, wala kang pinag-aralan, hindi ko naman sinasabi na kapag walang pinag-aralan ay walang kinabukasan. Iyan ay swerte minsan sa buhay natin. Minsan sinwerte ka dahil ang nanay mo ay nagbigay sa iyo ng pamana at tinuruan ka ng mabuti, pero tinamad ka lang mag-aral. Pero ngayon talaga makikita mo talaga na napaka-importante ng pag-aaral, mga kabataan. Napaka-importante talaga. Gagawin ka nitong matured, gagawin ka nitong masikap, maintindihan mo ang buhay sa ngayon. Hindi po ba? So yun ang gustong sabihin sa atin ng pagbasa. Kung hindi, pagdating ng araw, wala kang gagawin kundi magreklamo. At habang nagre-reklamo ka, reklamo ng reklamo, tingnan mo ang ginawa ng Diyos sa Biblia, reklamo sila ng reklamo, pinatuka sila ng Diyos sa ahas. Sila'y pinarusahan. Sana huwag tayong mga taong reklamo ng reklamo. Bagkus, imbis na magreklamo tayo, gawin natin yung ating magagawa. Diba? Magsumikap tayo, lalong-lalo na sa mga kabataan. Ngayon, sa ikalawang pagbasa ng Ebanghelyo, anong sinasabi? Sabi sa ikalawang pagbasa, si Jesus, bagamat siya ay Diyos, kanyang itinago ang kanyang pagka-Diyos at siya ay yumakap sa pagiging isang alipin, pinakamababang uri ng tao, ang niyakap ng ating Panginoon ang pagiging alipin. Hindi niya pinakita ang kanyang pagka-Diyos. So makita niyo yun, napakagandang pagnilayan, bagamat si Kristo ay may kakayanan gumawa ng kababalaghan, gumawa ng mga bagay na siya ay titingalain, pinili niya na maging alipin. Pinili niya na siya ay magpakumbaba at magbaba ng sarili. Dapat ito rin tignan natin ito, mga minamahal na kapatid, sa ating buhay. No? So, pag meron tayong kakayanan, pag matalino tayo, may pera tayo, kung tayo ay may kayamanan, kung tayo ay gwapo at maganda, minsan magkaroon ka lang ng ganitong mga bagay sa iyong buhay, nagmamataas ka na kagad, nagmamayabang ka na kagad. Di po ba? So, merong mga tao na yung kanilang mga magulang ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Pag sila binigyan ng pera dito, ang yabang na nilang, bili dito, bili doon. Kung makikita nyo lang ang inyong mga magulang kung anong ginagawa sa ibang bansa, ako ay humawak ng mahigit 300 mga OFW sa Europe. Laging sinasabi nila, tinitiis ko ang pagtatrabaho. Nagkukudkud ako ng kubeta, nagkukudkud ako ng toilet. Yung iba kasi, teacher, pagdating doon, ang baba ng kanilang
piniling buhay. Sila'y nagiging tagapaglinis at ang marami sa kanila ay tagapaglinis ng mga kubeta. Bakit nila pinili yung kababaan na yon? Dapat tignan mo yon. Ikaw bilang anak, tignan mo yon. Pinili nila maglinis ng mga kubeta kahit na sila'y mga teacher o mga nakapagtapos ng college dito. Bakit? Dahil sa pera? Oo, dahil sa pera. Hindi dahil lang sa pera, kundi dahil sa iyo. Binaba nila ang kanilang sarili dahil gusto nilang tulungan ang kanilang mga mahal sa buhay. So makikita ninyo, sa pamamagitan ng pagbababa ng sarili, sila ay nakatutulong sa inyo. Kung hindi ibinaba nila ang kanilang sarili, hindi kayo matutulungan. Tingnan mo yung tatay mo ngayon, kung titingnan mo, pumunta ka sa pabrika, tingnan mo kung paano sila magtrabaho. Di ba? Parang ang baba ng kanilang pagkatao. Kikita sila ng 500 pesos to 600 pesos, pero makikita mo ang trabaho nila ay trabahong napakahirap. Hindi ba pagbababa ng sarili yon? Pwede naman si tatay ay wag na magtrabaho, di ba? Pwede naman siya mag-inom-inom na lang ng alak dyan at magyabang, di ba? At hindi magtrabaho ng mga trabahong mahihirap. Magabang na lang siya ng trabahong imposibleng meron, yung itataas siya, yung makakapagyabang siya. Hindi. Kinuha ng inyong ama, ng inyong mga ina, ang mga trabahong mahihirap, binaba nilang kanilang sarili para ikaw ay makapag-aral. Minsan nga sinasabi ng magulang mo, ginagawa ko to anak, para hindi ka maghirap pagdating ng araw. Pero tingnan mo naman, minsan ano yung ginaganti mo, mga anak, sa iyong mga magulang. So, di ba, minsan nakala mo kung sino kang mayaman, nagmamayabang sa cellphone, sa mga gamit, sa eskwelahan, sa pagkain. Minsan ang yabang natin. Pero kung titingnan mo, ang tatay at nanay mo ay nagpapakahirap sa mga pabrika, sa pagtatrabaho. Ako kitang-kita ko yan nung ako ay nagko-commute, no? Nung bago pa akong pari, malakas-lakas pa ako, lagi ko nagko-commute, nakikita ko yung mga tatay na gumising ng maaga, may baon ng kanin, ang ulam ay tuyo, ganyan. Pag nalilate sila, galit na sila sa driver ng bus. Bilisan mo, kasi malilate na kami. Pag na-late sila, hindi sila makakapasok ng trabaho. Yung stress at tension nila, araw-araw, para kumita lang ng pera, ay nangyayari sa kanilang buhay. Hinaharap nila. Pero ikaw minsan, ano yung ginaganti mo? Nag-aaral ka ba ng maigi, mga anak? Diba? Minsan kasi yung krus, hindi na natin yan tinitignan eh. Dapat tignan natin yung krus. Ano yung krus? Yung sakripisyo, yung paghihirap, yung mga pagtitiis. Yan ang krus. Yan ang tunay na remedyo, solusyon sa buhay natin upang makatawid tayo sa paghihirap, makatawid tayo sa buhay na ito. Kaya kung ako, mga minamahal na anak, tignan ninyo yung mga magulang nyo, pag-uwi nyo ngayon, hindi yung para siyang GCash. No? Inihingian mo lagi.
ng panload. Hinihingian mo lagi ng pambaon. Huwag mong tignan ang iyong tatay na automatic GCash. Diba? Tignan mo siya na isang pinadala ng Diyos na naghihirap, nagsusumikap, pati ang iyong ina. Dapat samahan mo siya sa kanyang paghihirap. Bigyan mo siya ng konsolasyon. Magpakita ka ng pagmamahal sa mga taong naghihirap para sa iyong kinabukasan. Huwag natin tignan ang ating mga magulang na pinanggagalingan ng panload natin, ng pang-data natin, di ba? Pang-internet natin. Tingnan mo sila bilang naghihirap na Kristo para sa iyong buhay, sa iyong kinabukasan. Bigay sila ng Diyos sa atin. Gantihan natin sila din ng ating pagmamahal at pagdamay sa panahon lalo na sila'y hirap na itawid ang inyong buhay. Nakakaawa ang mga taong nagsusumikap pero hindi pinapansin, hindi pinapahalagahan ang kanilang mga paghihirap. Naaawa ako sa isang ama, sa isang ina, na talagang ang buhay ay ginugol sa pagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Pero mga ina, mga ama, isang konsolasyon yan. Sabi ng Panginoon, hindi kita pababayaan. Sasamahan kita. Tutulungan kita. At pagdating ng araw, iniwan mo na ang daigdig na ito. Ikaw na nagpakahirap sa daigdig na ito at nagsakripisyo. Merong walang hanggang buhay para sa iyo. Kasiyahan at kaligayahan. Kung hindi man tumanaw ng utang na loob ang iyong mga anak, nabigo ka at nasaktan sa iyong mga anak, pero bagamat gano'n ang iyong mga anak, nagpatuloy ka pa rin nagmahal at ibinigay mo ang iyong buhay, ang Diyos ang siyang gaganti sa iyo sa walang hanggang buhay. Tingnan mo lang si Kristo palagi sa krus. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon, sa katahimikan ng ating mga puso, awitin natin ang alam kong may magagawa ang Diyos at hilingin natin ang ating mga pangangailangan na personal. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Itaas natin ang ating kamay. Alam kong diringgin ng Diyos ang sama ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang sama ko. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang sama ko. Iham natin ang awitin. Panginoon naming Diyos,
Salamat po, binigyan mo kami ng mga taong nagsumikap upang hindi kami mapahamak sa daigdig na ito at hindi kami maging hilahod at maghirap. Salamat po sa mga pagkakataon na ibinibigay mo sa amin, Panginoon, na baguhin ang landas ng aming buhay. Panginoon naming Diyos, ipinagdarasal namin sila, ang aming mga magulang na patuloy na nagtatrabaho, patuloy na naghihirap at nagsisikap. Tulungan mo ang aming mga magulang, lagi mo silang samahan, pati na yung mga tao na tumutulong sa amin, Panginoon. Kung wala sila, tiyak kami ay kaawa-awa, kami ay kahabag-habag. Kaya Panginoon, itinataas namin sila, lalong-lalo na ang mga may karamdaman, ang mga mahal namin sa buhay, itinataas namin sila. Pinagdarasal din namin, Panginoon, ang aming mga problema, mga suliranin, ang mga nagsisimba ngayon ay mayroong kanya-kanyang suliranin. Hawakan mo po, Panginoon, ang kanilang mga puso, ang kanilang mga kalooban. Sabihin mo sa kanila na naririto ka, sasamahan mo sila, lakasan mo nila ang kanilang kalooban. Kaya Panginoon, itinataas naming lahat ang aming mga suliranin, lahat ng naririto, alam namin ang kanilang mga problema ay nangangailangan ng agarang solusyon. Panginoon, tulungan mo sila. Salamat po, Panginoon, sinasamahan mo kami sa aming buhay. Salamat po. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Upang tayo ay kunin. Sabihin mo sa katabi mo, merong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus. Sabihin mo, merong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus. Ang lahat ng aming iniling, Panginoon, ay inihiling namin ito sa aming Panginoong Jesucristo na tinititigan namin sa krus na banal. Amen. Amen. Purihin natin ang Panginoon.